Alam niyo kung ano ang una at kung ano ang dahilan kung bakit, analyst, vlogger o pumapasok na sa politika o pinapasok na ang political vlogging ni Anjo Eliana? Dahil diyan siguro, 'no? Kapag nanalo akong senador mababawasan ng isang magnanakaw. Eh, yan po yung mga gustong-gusto ng mga DDS, eh. So, banatan mo si Bongbong Marcos, iboboto ka namin. Banatan mo si Martin Romualdez, iboboto ka namin. Ganun ho sa kanila mga kababayan, eh. 'Di ba? Kaya ngayon, wag kayong magtataka kung ganyan po yung mga sinasabi at sasabihin nitong si ano, nito pong si Anjo Iliana, especially ho, mga boss chief amo sir, mga kababayan. Eh, naging bata pa ni ano, ni Boss Jinggoy pala ito, nabigyan ng trabaho kaya gano'n. Si Tito Sen, 'di ba pinapaimbestigahan tuloy-tuloy si Tito Sen at si ano po, si, um, Senator Ping, eh, tuloy-tuloy po ang pag-iimbestiga nila. Lalo na po 'pag ang pinag-uusapan ay, flood control at yung mga ghost project, tuloy-tuloy lang. 'Di ba? Eh, dun ho sa kaila Chis Escudero at kaila Marcoleta, limitadong-limitado. Kapagka sinabi ni Marcoleta dun sa mga diskaya, "Meron po ba mga senador?" 'Pag sinabi, "Wala." O wala na, 'di ba? Halata na may koberan po o may pagtatakipan pagka mga senador ang pag-uusapan. Eh, dito po kay Senator Ping at kay Senate President Soto, lahat kasama, pati mga kapwa natin senador imbestigahan, 'no? Eh, nadadawit po yung pangalan, ni Boss Jinggoy. Kahit anong pilit po ni Marcolita na ipilit na ship na daw, ship. Oh, Boss Jinggo, ship ka na, ship. Ship ka na. 2 beses pong nakaganon si Boss Marcoleta. Wala pa din ho. Sabi pa din ho ni Bryce Hernandez, hindi pa din ho safe si Boss Jinggoy. Kaya, pinakakasuhan. 'Di ba? Hmm. Naging boss pala ni Anjo Iliana yun. Kaya siguro binanatan ng binanatan yung 21 years na kaibigan niya na si Tito Soto. At naging best friend pa si Rubin Padilla daw po dun sa Senado. No? Ngayon, kaya ang gusto na din po niya maging senador. Siguro nabulungan ng best friend. Best friend na si Rubin Padilla, di ba? Uy, Anjo! No? Ako'y isang dating artista lang. Kagaya mo. Dahil sikat tayo, magsalita ka lang na magsalita ng laban sa Pangulo, magsalita ka lang na magsalita ng bangag ang Pangulo, mananalo ka na sa pagkasenador. Ibubuto ka ng mga DDS. O, di ba? Ganun yan. Siyempre, papaniwalaan mo naman yung sinasabi nung number 1 senador ho, mga kababayan, ng Pilipinas noong 2022. Na parang hanggang ngayon puro kain pa din po. 'Di ba? Ngayon, si Boss Anjo, ayan na, nag-uumpisa na. Kasi po kapagka, ang tatakbuhin mo ay national ho, mga boss chief mo sir, tamang-tamang timpla at pagpapakilala sa mamamayang Pilipino ang 3 taon bago mag-eleksyon. At para maabot mo nga, o tingnan nyo ho tayo mga boss chief mo sir, yung 1,400 viewers, 1,300 plus viewers natin, iba-ibang bansa ang inaabot niyan. Meron Dubai, no, mga kapwa natin, mga Pilipino, mga OFW, mga nakatira sa Estados Unidos, boto pa din po yan, mga bossing, para sa kanila. Di ba? Aabot ng Luzon, Visayas, Mindanao. Vlogging ho ang talagang magiging way niyan para magpakilala. Inuumpisa niya na, ako po ay magsisenador. At unang banat niya, mababawasan ng isang magnanakaw. Sino? Si Bongbong na naman. Boss, dito sa social media, ebidensya ang labanan. Pero kung ang gagawin mo lang, puro chismis, puro do sa bolang kristal mo, wala, matatalo ka niyan.
Oo, matatalo. Sino ba, nasaan ba ang majority? Hindi na ho sa DDS. Ang tawag nga sa atin ngayon is ano, hindi naman super majority, nakalimutan ko kung anong majority kasi nga nakita nila na talagang nagsasanib puwersa ang kulay pink at pula, 'di ba? Hmm, mahirap diyan sa ano, sa side ninyo. Tingin ko kung ang tinitingnan ninyo, eh, magiging mala Robin Padilla kayo or manang Amy Marcos kayo, nagkakamali ka, Anjo. Kasi ang gusto ng mga DDS yung all the way, hindi tumitiklop. Kailangan pagka ang agenda ay paninira, paninira all the way na yon. Hindi pwedeng tumiklop, 'di ba? Eh si Boss Anjo, sabi, "Oh, kabit ni Tito Soto, tatlo ganyan. May mga walang ya diyan sa GMA, may mga walang ya diyan sa Eat Bulaga." Totoo kaya? Biruin mo, umabot sila ng napakahabang panahon. Tapos sasabihin lang ni Anjo Iliana, may mga walang ya. Kung may mga walang ya ho diyan, siguro sarado na agad 'yan, 'no? At buena mano na ngang binanatan si Tito Soto. Kaso, medyo kinabog eh. Kinabog yung dibdib. Kaya po ang sabi niya na lang, yung kabit daw po ni Tito Soto, mga bushing, ay si Rudolph na lang. Siguro nakapag-isip-isip na himasmasan, naku ano ba yung sinasabi ko dito? Naku ano ba yung pinagsasabi ko labang kay Tito Soto? Nahimasmasan ho siguro pagkagising oh. Mali ata yun. Sige, magla-live ulit ako. Ayun, kinengkoy na po yung mga DDS. Eh kapag ka ganun yung style mo, mawawalan ng ano, mawawalan ng gana sa iyo ang mga DDS niyan. Pinagpo-post niya ng ano mga DDS yung ano niya, 'di ba? Yung pinapakalat niya. Oh, tuwang alam niyo yung mga DDS doon sa Facebook ko, hindi ko lang pinapansin eh. Pinagpo-post na nila. Post Anjo Iliana, naku Tito Sen, ganito, ganyan kasi gusto nga nila magiba si Tito Sen eh. Naku Tito Sen, ganyan ka pala, ganito. Eh bigla pong naging si Rudolph yung kabit. Dismayado. Yung mga DDS. Ay nako, muntik na magkaroon ng bagong bayani kasi palaos na ho si Kiko Barsaga. Muntik na magkaroon ng kapalit ni Kiko Barsaga sa pangalan ni Anjo Iliana. Eh biglang, ayun, si Rudolph, the red-nosed reindeer daw po ang kabit. At meron pa, si Frosty, the snowman, kasi magpapasko na. O, di ba? Dismayado ang mga DDS. Asar talo na naman no, ang mga DDS, mga kababayan. Kaya, kaya, ano nangyari? Galit na po, no? Galit na po kay Anjo. Oh, kung imbis na makuha mo yung boto ng mga Duterte supporters o ng mga DDS, eh wala na. Tinabangan na sa'yo. Dahil nga, bakit? Eh dahil nga dyan sa style mo, biglang kabig ka. Biglang si Rudolph the Red-Nosed Reindeer na lang yung kabit. Wala na.